Okay, isang magandang umaga po sa lahat ng mga naggagandahan at naggagwapo ang mga anak ng Diyos. Ayun, sabi ko na pag yun ang sasabihin, talaga malakas ang amen eh. No, napapaghalata talaga kung sino ang anak ng Diyos. Bakit pagkakailangan talaga sasabihin ko kay Pastor yan, no? Kailangan pag binate may kasamang ganun talaga para malakas ang ang amen eh, no? Kailangan meron laging naggagandahan at naggagwapuhan. Lalo na siguro pag sinabayan ko pa ng matipuno, yon at nagseseksihan. Ay nako, talaga naman, ang lalakas ng amen. Sino nga naman ang tatanggi? Diba? Walang kahit na sino ang tatanggi sa bagay na yan. Pagkatotoo lamang po yun, diba? Wala pong ginawa ang ating Panginoon na hindi magandang tignan. Yeah, politically correct term yung ginamit ko, di ba? Para walang ma-offend. Lahat po tayo nilikha ng Diyos sa kanyang imahe at sa kanyang wangis. Kaya pa may nagsabi sa yung isa kang dakilang P, sabihin mo, ikaw lang yun kasi ako anak ng Diyos. Di ba? Unless may Kristo ka sa puso, wala kang karapatang magsabi sa akin ng ganyan. Amen? Okay, so maliwanag po ba yung arrive ko sa inyo? Rinig na rinig nyo, basta talaga may maganda, pogi, sexy, matipuno no? Malinaw ang dating po ni Tita. Yon. So, katulad po ng sinabi ni Ninang kanina, wala po ang ating beloved pastor. Siya po ngayon ay nagpunta sa Pangasinan. Actually, last month, hindi siya nakapunte. Diba? So, sinagad niya yung buong buwan. Pero mukhang may sisintensyahan po sa Alaminos ngayon. There is a big urgency na makauwi siya doon. Kaya kailangan niyang pumunta doon. So, patuloy po nating ipag-pray, isama sa prayer ang mga kapatid po natin na nasa Alaminos, okay? Dahil hindi lamang po tayo ang anak ng Diyos, kundi maging sila rin po mga anak ng Diyos. Amen? So, dahil nakuha ko na ang inyong mga tenga, ibig sabihin, nakikinig na kayo, dapat talaga ganun ang simula palagi, para nakikinig eh. Para ang hindi amen, P. Yan, P. Yan. O, yan usapan. Ang hindi amen, P. Yan. Approve ba? Approve? Approve. Yan, Ang makita kong hindi umamen, sasabihin ko, isa kang P. Dahil hindi ka nag-amen. Alright? Now, to be part of what God is saying to us in this very hour is very essential. Kung paano pong naging attentive ang ears ninyo nung sinabi kong naggagandahan at naggagwapuhan, mas lalo po sanang maging attentive ang ating pandinig sa sasabihin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Wow, talagang ayaw masabihan ng P. Okay. That is why if God is saying something, regardless as who is standing in front of you, whether it's a formal church service like this, or in a small group, or in a cell group, or in a Bible study, it's very important po na makikinig tayo. Okay? So, hindi po pwede na nakatingin lang tayo dun sa speaker, pero yung pala, yung ating kaisipan po, nagwa-wonder kung saan-saan. Okay? Hindi po tayo mga ligaw na kaluluwa at lalong hindi po tayo ligaw na spirito na hindi po natin alam kung saan po ba tayo dapat patutungo. So kung kailan naririnig natin na umaalingaw-ngaw ang boses ng Panginoon, dapat attentive po ang ating pandinig para malaman natin ano ba yung sinasabi ng Panginoon. Alam nyo, sa isang call center po, napakahirap po kasi 'di ba may nakapasak na headset sa mga tenga ng mga ahente. Tapos yung mga supervisors po nila, pagka may mga immediate updates na gustong sabihin, wala naman pong mga microphone yung mga supervisors. So ang ginagawa lang po nila, isinisigaw lang po nila yung mga updates.
na kumbaga rumoronda silang ganyan sa bawat bay, isinisigaw nila kung ano yung mga dapat na malaman kagad ng mga ahente. Ngayon kung ikaw, may call ka, paano mo maiintindihan kung ano yung sinasabi ng supervisor mo? Hindi mo maiintindihan, di ba? So ang tendency, mami-miss out mo kung ano yung updates. Ganon din po pagdating sa pagdinig natin sa salita ng Panginoon. Hindi po pwede na meron po kayong incoming call ngayon. Okay? Lagi po dapat avail kayo. Ibig sabihin, available kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi kasi ibig sabihin na nakaupo tayo dyan at nakatingin tayo sa speaker e nakikinig na tayo sa sinasabi ng speaker. Lalo na pag tumagal-tagal pa yung oras at tanghali pa yung panahon, mamaya makikita mo na yung dating naglalakihang mga mata, sumisingkit na. Tama, mali. Kaya mas na-appreciate pa namin yung iba na tumatayo na medyo palundag-lundag dun sa likod at tinatanggal nila yung antok nila. Aminado po ako na miski kami na nakaupo dyan sa harap, pag uminit na po yung panahon, napakahirap na i-maintain yung attention o yung focus dun sa nagsasalita. Pero yun yung sinasabi ng kaaway sa atin. Diba? Yun yung kanyang kapamaraanan para agawin sa atin yung mana na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa mga oras na yun. Okay? Sabi ng ganon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Tama? Because God has already forewarned us sa mga bagay na yan, di ba dapat meron tayong decision na dapat gawin na mentras mahina ang ating laman, palakasin pa natin ang ating spirito lalo. It is not the flesh who is going to subdue the spirit, but it is the spirit who is going to subdue the flesh. Sa Tagalog po, hindi ang laman ang tatalo sa spirito, kundi ang espiritu ang siyang dapat tumalo sa laman. Amen? Okay na po, uwian na tayo. Okay. People who would, you know what? Sa loob po ng isang church, kahit na anong salita ng salita at ubos ng boses, laway at panahon ng kung sino man ang tumatayo sa kalagitnaan, kung ang isang tao ay hindi willing magbago, alam mo gang gagawin yan? Patuloy yan na uupo dyan na akala mo nakikinig lang. Patuloy yan na magsasalita, na akala mo meron siyang naintindihan. At patuloy yan na magkokomento na akala mo meron siyang mabuting na itutulong. Pero ang totoong tao na nakikinig, hindi lamang siya ay iimik lamang pagdating ng pagkakataon na kung saan kinakailangan niyang umimik at alam niya na merong nilalaman ang kanyang sasabihin. Tama po ba? Yung mga tao na marunong sumunod sa Diyos, patuloy silang susunod sa Diyos. Pero yung mga tao na patuloy na magmamatigas at nagpe-pretend, let me use the word, pretentious, and patuloy na magpapaka-ipokrita, hard word? It is. Mahirap lulunin? Oo. Totoo ba yun? Lalong oo. Kumukonti, dumadami ang P. Diba? Dumadami ang P. Akala nyo, Ito advantage ng nasa harap. Okay? Kitang-kita ko kung sino yung mga P. Kayong mga nakaupo, kayo lang nakatabi ang makakaramdam kung P yung katabi nyo o hindi. Di ba? Pero ako na nakatayo dito, sakop ko kayo lahat. Ang laki ba naman ng mata ko to? Di ba? Pag hindi ko pa kayo makitan lahat. Alam niyo po, next year, we are hoping that we're going to build our church. Di ba? And then, we need big amount para maiproduce po yun. Pero, alam niyo yun, kahit na meron tayong what is that? Expectations na meron tayong gastusin na malaking amount for next year. I praise God kasi nakikita ko na ang bawat isa sa atin ay cool and confident.
naman cool and sexy na, maganda. Ngayon naman, cool and confident ang ginagamit ko. Ang bawat isa ay cool and confident in the knowledge that God is going to provide everything that we need. And salamat po doon sa mga tao na patuloy na nagpa-participate sa pagbibigay para sa building the temple. Because you know that you are not building a building only, but you are building the future of our children. Amen po ba? So hindi natin alam pagdating ng panahon kung sino yung i-raise up ng Panginoon uli pagkatapos namin, di ba? Pero hindi ibig sabihin no, na porket tapos na yung time namin, doon na rin nagtatapos ang lahat ng bagay. Because God is a progressive God, I'm pretty sure na kung sino man yung tatayo sa harap ng mga anak ng Diyos, I'm sure na kung ano man yung sinimulan namin, by God's grace, patuloy nilang ipagpapatuloy ito. And kung ano man yung na-accomplish nung time natin, mas dodoble pa yung magiging accomplishment nila sa time nila because we are setting a good example to them. Amen? So, I'm not saying na yung mga batang yan na yon. Because there could be a bigger chance na yung mga YP natin ngayon o yung professionals natin ang susunod pa. Diba? Hindi naman siguro sila pwedeng lampasan ng Panginoon. Diba? Pero as the now responsibility, our responsibility is to take care of the next generation pa. We do not just stop to our generation and the following generation, but we should think of the next generation after this. Amen? Ganun dapat lagi, kasi ganun kung magplano ang Panginoon. Hindi niya lang inisip si Eva at si Adan. Nung create niya si Eva at si Adan, kundi inisip niya pati anong pangalan ng latest na baby natin ngayon? Elizabeth. Naku, Elizabeth din. Kundi pati si Elizabeth, inisip niya, unless meron pang mas baby ngayon na nasa loob ng tiyan, ng kung sino man nandyan ngayon. Di ba? I-claim na kung sino man yon. Ha, Michael? Ikaw? Ganon, Mike? Okay? I-claim na kung sino man yung nandyan. Pati yung baby na yan, naisip na ng Lord. So kung paano nag-set ng example ang Panginoon sa atin of thinking of the future generations, ganun din dapat tayo. Amen? So for the meantime, reminder po sa mga pledges, including us, okay, mag-alala. Ganun. Talagang napaka-faithful ng Panginoon kasi hindi siya tumitigil to give us the opportunity para tayo ay makapagbigay ng pledges. 'Di ba? Bumagal man halimbawa for some, pero it doesn't mean that it stopped. 'Di ba? Because there is always a season for everything. Amen? Basta ang importante lang yung heart natin, patuloy pa rin na nagde-desire na we go on, we push on. Ganun din po yung hindi lang desire, kundi talagang yung action na kasama ng desire, then we will indeed move forward. Amen? So, forwarding to that, alam niyo po ba na dahil sa mga desire na inilagay sa puso ng bawat isa sa atin ng Panginoon, pati po yung mga promises na ibinigay niya sa atin these following years, pansinin niyo po, di ba? Year 2000, nagbigay ang Lord ng mga prophecies para yun yung tinatawag na decade of destiny. Correct? Most of you are aware of that. Kung hindi ko alam kung may kopya pa ako ng mga prophecies na yun. Kasi may nanghiram sa akin dati na kokopyahin niya daw. Hindi niya na naisoli sa akin. So, sorry naman. Okay? Pero nevertheless, ngayong 2011, sinabing ganon, this is the year of acceleration. Amen? Hindi nyo napapansin lahat ng mga kamanghamanghang bagay nangyayari ngayong taon na to? God said, I particularly remember reading at least 12 points of prophecy yata yun or something dito sa inyo. And in particular, kasama dun sa prophecy na yun, sabing ganun, He is going to bring back all the Filipinos to the Philippines. There is going to be an exodus of the Filipinos in the Philippines kasi
God is going to do great and mighty things to the Philippines and to the Filipino church in particular. Amen? At that time, I am not doubting God, okay? Pero I was wondering, sabi kong ganun, ano kaya ang gagawin ng Lord para mapabalik niya tong mga Filipino na to sa Pilipinas? And then, when it started happening this year, talagang I was so amazed by it. I am not happy na may mga taong naapektuhan because of this. But it would take those kind of miracles and incidents to happen for God to be able to fulfill His promise. Come to think of it, nung nag-exodus ang mga Israelita, hindi ba't nagkaroon muna ng 10 plagues? Tama? Diba? Hindi na-spare yung bayan ng Ehipto sa mga plagues na to simply because they do not want to let go of the nation of Egypt. Tama? Siguro sabi ko gano'n, siguro ganun din sa panahon natin ngayon. Dahil alam mo yon, alam ko ang mga Filipino skilled workers, grabe talaga sila pagdating sa work. Hindi lang yung mga nag-OFW, pati yung mga Pilipino mismo na naandito. Pero much more, yung mga umaalis ng bansa, yung dedication nila sa work nila, dala-dala nila yung pagiging Filipino nila. Pag sinabi mong Filipino, ang Filipino ay likas na masipag. Amen? Hindi lang masipag, very kind pa sila, very responsible pa, and at the same time, merong isang in particular na daladala ang mga Pilipino. Kahit halimbawa, nung nandito sila sa Pilipinas, mga barumbadot loko sila. Pero pag sila ay nagkaroon ng opportunity to go abroad, still, yung pagkakaroon ng Diyos sa puso na inilagay ng mga magulang nila sa kanila nung bata sila, bigla nilang naaalala when they go out of the country. And this very thing has sustained them, and this very thing also is the one na nag-keep sa kanila sa lugar na yon para ma-appreciate sila lalo ng mga employers nila. To the point na sabi ng mga employers, we cannot do without the Filipinos. Ganon din po ang ginawa sa mga Ehipto. Nung time na yon, di ba, nung in-enslave sila, sabing ganon ng mga Egyptians, we cannot do without the Israelites. Who is going to tend to our children? Who is going to tend to our flocks? Sino mamamahala sa mga ari-arian natin, sa mga sakahan natin, sa mga bakahan natin? Kasi bakit? Ano sila yung mga sitting pretty sila dahil merong mga Israelita na nangangalaga ng kanilang mga ari-arian, pati ng kanilang mga mahal sa buhay. So sabi nila, bakit nila papakawalan itong mga to? E di syempre, pag pinakawalan nila itong mga to, sila yung gagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga taon to. Tama? Ngayon, on our days, if we're going to correlate that, likewise, pagdating sa mga Filipinos, bakit nila pakakawalan ng mga Filipino? Bukod sa maliit na ibinabayad nila, ang galing pa magtrabaho. Diba? Totoo yun. Kumpara mo ang bayad ng Pilipino sa isang bayad ng puti. Mas magaling ang Pilipino, mas mataas ang pinag-aralan ng Pilipino, pero dahil brown ang kulay niya, mas malaki ang sahod ni puti. Diba? I am not being prejudiced, nor am I being racist about this. I am merely stating a fact. Tama? But the truth of the matter is, God thinks highly of every Filipino. Okay? Ako ay nagpapasalamat because those 400 years na in-enslave tayo ng mga Spaniards, tapos yung mga sumunod pa na mga maliliit na mga number of years na in-enslave din tayo ng iba't ibang nag-colonize sa atin, kung meron mang isang bagay na naitanim sa puso at kaluluwa ng bawat Pilipino, ito ay ang pagmamahal at pagkatakot sa Diyos. Kaya tayo ay produkto ng mga taong to. Amen? That is why kahit saan tayong lupalop ng mundo ipadala o dalhin ng tadhana, dama, no? Yung pagkatakot natin sa Diyos at yung pagmamahal natin sa Diyos, dala-dala natin.
Pero sabi ng Panginoon, tinutuldukan niya na yung bagay na yan. Dahil meron siyang mas magandang plano para sa ating mga Pilipino. Amen? So, yun yung unti-unti niyang ginagawa ngayon. Would you believe na nagkaroon ng news na even in the Middle East, they are now stopping the employment of Filipinos as well? Who would have thought? Kasi kung meron mang number 1 na kumukuha ng employment ng para sa mga Pilipino, yun yung Middle East. Bakit kanyo? Dahil mismong gobyerno natin, gumawa sila ng mga parang MOA, na pagkukuha ka ng isang Filipino worker, dapat ito, masusunod mo tong mga to. Okay? Kaso sabi nila, hindi daw nila masusunod yon, gawa ng karamihan daw ng mga items sa rules na nailagay ng Philippine government, bawal daw sa kanilang relihiyon. So which means, kahit na anong gusto nilang kuha sa Pilipino, hindi nila makuha ngayon ng Pilipino. Sumunod ang Taiwan. Actually, mas nauna ang Taiwan. Sabi nila, dati ang daming pumupuntang Pilipinong Taiwan. Ngayon, bawal din ng Pilipino sa Taiwan. Di ba? Sa Japan din yata, alam ko, kinut off din nila yung percentage ng number of Filipinos na pwedeng pumunta ron at magstay doon at mag-work. So makikita po natin yung hands ng Lord, and it makes anyone who is a child of God, who had heard from God, very excited about this. Bakit kamo? Because pinatutunayan ng Panginoon na ang salita niya ay totoo. Na pinatutunayan ng Panginoon na yung kanyang mga promises ay totoo at tinutupad niya. Tama po? So dapat tayo, kung talagang sa tingin natin at naniniwala tayo na anak tayo ng Diyos, dapat we live our days with continuous excitement in our heart, looking forward to the fulfillment of what God has promised for our country. Looking forward to what God has promised to our church, to our family, and to us as an individual. Bakit po? Because this is glorious days. Ito yung sinasabi nating glorious days na bakit? Kasi nagme-manifest na talaga yung Spirit ng Panginoon, hindi lang sa atin, kundi sa mga nangyayari sa paligid natin. Mas lalo pong magmamayagpag ang Espiritu ng Panginoon at mas lalong uunlad ang kanyang kaharian dito sa lupa kung mismong ang church, kung sana ang lahat ng nakaupo dito ngayon, iaano na lang natin, i-minutize, if there is such a word, natin, o kaklusterize na lang natin, dun sa naandito na lang, sa loob ng church. Kung sana ang lahat ng naandito ay talagang nakikiisa at gumagawa sa layunin ng Panginoon para sa simbahan na to, I know and I know and I know that God will see this. And He will look at us and say, hey, that's my golden harvest children. Talagang very up sa kanila yung pangalan nila, golden harvest, dahil puro sila mga ginto. Amen? Di ba napakasarap pangarapin at na gano'n na magiging tingin ng Panginoon sa atin, na ang bawat isa sa atin talaga ay ginto sa kanyang paningin, na napakaganda para sa kanyang paningin pagkat bawat isa sa atin ay kumikilos para sa kanyang kaharian. Amen? Dahil po sa ganyang kaisipan, okay, God is looking forward that every church in the Philippines will act accordingly to what He has mandated to them. And if He says, if you are going to do this, I am going to give you 5 things. There is initially 5 things that you can expect from me, you can hold to me, you can hold on to my word, you can hold on to my promises dito sa 5 bagay na to. Okay? Ano-ano po yung 5 bagay na yon? God is going to give us His peace. He is going to give us His protection. He is going to give us His provision. He is going to give us progress. And He is going to give us purpose. Okay? So, peace, protection,
provision, progress, and ano pa? Purpose. Okay. Say purpose. Let us open our Bible in Exodus chapter 12 po. Say amen pag nandun na po kayo. Ay, alauna na. Joke. Say amen pag nandiyan na kayo. Exodus chapter 12, we begin in verse 2. Amen? Okay, so we read, "This month shall be the beginning of months for you. It is to be the first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, they are each one to take a lamb for themselves, according to their father's households, a lamb for each household. Now, if the household is too small for a lamb, then he and his neighbor nearest to his house are to take one according to the number of persons in them. According to what each man should eat, you are to divide the lamb. Your lamb shall be an unblemished male, a year old, and you may take it from the sheep or from the goats. You shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel is to kill it at twilight. Moreover, they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses in which they eat it. They shall eat the flesh that same night, roasted with fire, and they shall eat it with unleavened bread and bitter herbs. Do not eat any of it raw or boiled at all with water, but rather roasted with fire, both its head and its legs along with its entrails. And you shall not leave any of it over until morning, but whatever is left of it until morning, you shall burn with fire. Now, you shall eat it in this manner, with your loins girded, your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will go through the land of Egypt on that night, and will strike down all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you live, and when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt." Paki-check lang po sa Tagalog, ano po ba yung lintel? Hindi ko alam yung lintel po. Verse 7. Doorsteps and lintel of the houses. Amba. Okay. So, ito yung doorpost niya, tapos yun yung amba. Ayan, tama yun, yung ganon. Yung parang pinaka-frame. Alright, thank you po. So, natatandaan niyo po yung story ng Passover? Di ba po? So, yung story po ng Passover, eto na yung pinakahuling plague na sasalakay sa Ehipto. Kasi lahat ginawa na eh. Pero sabing ganon, lahat yon natapatan ng mga magikero ng Pharaoh o ng mga salamangkero. So, ayaw nung Pharaoh na maniwala kasi sabi niya, hindi kamay ng Diyos yun, kundi gawa-gawa lang ng tao dahil natatapatan ng mga, salamangkero niya. Okay? So, patuloy na tumigas yung puso ng Pharaoh, pero God has a hand of this, alright? Yung patuloy ng pagtigas nung heart ng Paraon. So, dumating to the point na talagang sabi ng Lord, okay, kung ayaw mo pa rin maniwala na ako nagsasalita nito, yung huling-huling ipapadala ko sa'yo, sabi ko gano'n, kung hindi ka maniniwala, papatayin ko lahat ng mga panganay mo. Hindi pa rin naniwala tong Paraon. Kasi feeling niya, pag pinatay, kayang buhayin ng kanyang mga salamangkero. So, ano nangyari?
Talagang nagmatigas siya. Tapos, anong sabi ng Panginoon? Mga anak, let me just use the word. Ako ay dadaan